mga kaparmlat, kamusta po kayo? Ayan, may nag-message po sa atin na buyer. Nirecommend po nung buyer na nakabili rin sa atin before. So, nag-message sa akin kung meron daw po ako alam na 100 to 200 square meter lang. Napaisip po ako pero yun. Wala ako noon pero marami ako nakikita na sa ngayon na nagsasubdivide ng mga maliliit na cut. Dahil marami akong kasabayang ahente na nagbebenta dati ng mga farm lot for sale. Halos ang bilis po kasing maubos ng mga farm lot for sale. Kaya yung mga agent na kilala ko nagbebenta ng mga farm lot, ang mga kinakarir nila ngayon, yung mga luti-luti na kasi wala na pong mahanap ng mga farm lot. So meron man ang mamahal kaya naging desisyon ngayon ng mga seller or agent po ay sinasubdivide na lang para ma-acquired ng mga buyer kasi talaga pong yung sitwasyon po ngayon marami kasi pong lupa yung malilit na cut, mabilis so ang naiiwan yung mga malalaki. So kaya po para kumita yung mga agent or para mabenta yon, niluluti-luti na po nila. Same thing na nangyayari sa mga beachfront for sale. Kasi yun nga po, yung panahon po ngayon, pinakamagandang investment talaga ay mga property. Dahil yung lupa po, hindi naman kasi yan na nadadagdagan. Ano po? Pero yung tao, patuloy na dumadami. Kaya yung lupa, pakonti ng pakonti dahil nabibili at nabibili na. Kaya ang tendency, the best investment po talaga ay real estate dahil yung lupa pag nabili mo, pataas na ng pataas. At yun yung na-witness ko sa sitwasyon po ngayon. Kaya yun. Kaya kung ikaw po mga ka-farmlat ay isa kang buyer na naghahanap ng retirement plan, wag na po kayong maghanap na after nyo mag-retire, saka lang po kayong maghahanap. Baka kasi dumating sa point na hindi na kayo makahanap ng best. Meron man, sobrang taas na ng presyo na halos kung bibilhin mo, wala ka nang maiiwan na pang expenses. Ano po? Mabibili mo lang yung property. So kung naghahanap ka rin naman ng investment, ayun, huwag mo nang antayin na maka-loan ka. Baka naman maipon ka dyan. Ibili mo na. Baka kasi after mong mag-retire, baka yung nabili mo ay doble-doble na yung value na itinaas. So, pero dapat maingat pa rin mga ka-farmlat kasi madami ngayong nagsasubdivide na lalo kung residential fly by night. Alam mo yun, na-experience ko yan mga ka-farmlat. Kaya dapat talaga sinusuri po yung mga seller. Ano po? Na mahilig magbenta, yung dokumento hindi naman agad naayos. Lalo pag residential mga ka-farmlat. Pag ang cut ay mga maliliit. Ano po? Kaya maging maingat po bago bumili. So ayan, pakita ko lang din muna po ito. So ito naman, sa daming nagsasubdivide po ngayon na maliliit na cut, ito po kasi kaya naman ako sinilip yung property nila kasi yung nagsasubdivide po nito o CEO o yung may-ari, kakuya ko po as Eagles, and bukod doon, kagawad po siya ng bayan ng Calawag. So taga Calawag po ako. So doon naman po ako nag-trust na silipin. So ngayon lang po ako sumilip ng residential mga ka-farmlat. So ayan mga ka-farmlat, pakita na po natin. Ayan. Mga ka-farmlat, ayan, kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan ititripping po natin yung property na may nagpapahanap sa atin. Medyo nahuli lang po tayo mga ka-farmlat kasi naubos na po yung mga 100 square meter dito. Ayan, papakita ko po sa inyo. Lopez po natin ipapunta ng Vista yung Lopez. So, pagpasok natin, ito yung 500 tatlo. Itong bungad na to? O, pag ganun. Yan yung tigpa 500. Okay. Tapos kalsada yon, kalsada pag ganun, yung kalsada. Ayan siya. Ayan yung kalsada niya. Kalsada yun. Hanggang doon. Hanggang sa blue, hanggang sa green. Yung green naman, yung itong available na ito na 563, yung kanto na yon, saka yun. Sa may kawayan. Tapos may isa pa doon sa baba, kaya siya patatsulok. Okay. Yun yung pink, pagsisimula siya dito. Kasi ang cut niya pa ganun. Pagsisimula siya
Doon, yung mataas na yun. Yung pink na yun, Okay. tapos ang katunaw yun. Itong pink na to. Yan. Yan, diretso yan sa... Teka lang kuya. Ganun. Hanggang doon sa dulo. May Wait isa pa lang. Doon. Itong pink na to, yun na yun. Yun, yung Itong kanto na yun. Mm-mm. Yan. Ito, ayun. Mm-mm. Tapos ito, Ito siya. Yes. yun. So, itong pwesto na to ang Pink. Yan yung may cut na 211, 239, tapos so ang posisyon natin ay nandito. Ito tayo. Nandito tayo Ito tayo, banda. pag ganyan tayo. Yan. Dito tayo sa kalsada. So nandito kami ngayon. Itong muhon na to, Yun siya. yun siya. Oo. Yan. At itong muhon na to dito, Ayun. yan siya. So ito yung magandang pwesto dito, kaya lang tig 200. Ikakat pa ba to ng 100 Hindi o na sir. Yun na yan. tig 200 na siya? 200 talaga. Oo. Okay. So sukat nito ay tig 200 din. Mm-mm. Yung dilaw. Tapos ito ay nandun. Yung sa taas yan. Yun yung sa taas. Okay, sa taas. Yung black 5. Yung, yan ay yung 600 ang cut. Doon yung sa taas. Yung may sakop na yung mga nyug na yun. Mhm. Hanggang doon sa kabila. So ang ideal lot dito, itong tatlo, Tatlo. tsaka ito. Ito. Ito kasi nasa taas na to. Ito kasing 1,000 sir. Kung makikita mo ito. Ang hangganan ang simula ng 1,000 na ito. Yung may dalawang kulay na yun. Yung blue at yellow. Okay. Magsisimula yung 1,000 packet pa doon. Kasi ito yung tatlong 500 eh. Hanggang dito. Hanggang doon. Hanggang doon sa may blue and yellow na yun. Okay. Tapos yung yellow naman, yung pagitan ng dalawa kalsada yan. 6.5 meters wide. Ganon. Yung naman dalawang yellow na yun, ito yun. Andun din ang katugon niya sa kabila doon. Pag ganon din siya. Ang katugon. Ito. Nandito yung magaganda lang. Ito siya. Ito maganda. Pink. Itong hanay na to. Itong halin na lang. Oo. Yung pa yung sa may green na yon, ang green doon, ano siya, kalsada yun pag ganun. Diretso doon, ito yun. Ito siya. Ito, pag ganun. Magkakakalsado pa pala. Yun ay 6.5 So ibig meters wide. sabihin, itong mga to, yun na yung cut niya. Yan na Hindi siya, na siya 100 na Yun na, ganyan. minimum na yan sir, 400 sa baba. Yung mga tabing ito, highway to eh. Highway to. Yan. Pero dyan, ito, ito, nandito yung maganda. Ayan yan, ito yung 500 ayun. Yung kanto na yun, yung Okay. kulay blue. Ang katugan doon sa baba. Okay. Kasi yung kalsada yun, pag ganun eh, diretso doon, sa may kanto ng green. Okay. Tapos gaganon yung kalsada, diretso doon. Ito yung highway po, going to Buena Vista, Quezon. Ito yung going to Lopez Town proper. So, ito po yan. Yan. So, right now, nandito po ako ngayon. Ito. Nandito ako ngayon. So, itong mga lote na to, na tigpa 500. Ito po yan. Yan. So, itong lahat ng 500 dito, maganda po yung location kasi tabing highway siya, tsaka medyo elevated siya, tsaka overlooking. Ayan. Yun yung mga available na lote dito. No? So, yan. Magkakaroon ng road papunta dito. Yan, magkakaroon ng road. Tapos pagdating dito, ito na lang yung maliliit na cut dito. Yan. Kulay pink po siya. Ang pink po ay kada 100 square meter ay 69k. Kaya lang 200 to. So, dalawang 69. So, itong pwestong to, ito po yan mga ka-farm lot. Diyan mag-uumpisa yan. So, mangyayari, magkakaroon ng road to kabilaan. Ito na yung lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6. Pag ganun. Hanggang dun. Ito yung pink area. So, yung yellow, ito po yan. Yung yellow, yung may yellow plug na po yan, dyan po ang pwesto ng yellow. So, pag nandun naman sa yellow, overlooking din naman po yan. Ito yung mga mabibigyo pag nasa yellow ka na. Tig to 200 square meter naman po doon banda. Ayan. Ito po kasi, ito pong tigwa 100 na to, doon yan banda, ubos na. Ito namang mga violet, yan po yung tabing kalsada na yan, kaya lang lubog, pangit po.
So nandito lang po sa kabila yung magagandang spot, magagandang lote. So yung recommended ko dito, yung may pinakamagandang terrain ng lupa na medyo pantayin. Ito po siya. Kaya lang, hindi ganun kaganda yung view niya dyan. So, maganda lang yung terrain niya. Yung view na medyo maayos-ayos, nandito po sa may dilaw. Ito. Itong tig to 200. Ayan. Punta po tayo dito. So ito mga ka-farmlat ay niluti-luti po para doon sa mga buyer na can't afford yung mga malalaking sukat. So right now nandito po tayo ngayon sa block ng ito mga green, mga blue to. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Ayan mga kapamlat, ngayon nandito tayo sa road na gagawin na to. So itong muhon na to, yan. Ito po yan. Tapos, itong muhon na to, ito siya. So ito yung gagawin ng road. Ayan. Itong yellow na to, itong mga lote na to, tig to 200 square meter po dyan bawat cut. Tapos ito pong pink na to, yung plug pong yan po yung isang haba na medyo ayos-ayos yung terrain, no? Pero pag nagkaroon naman kalsada dito, mas maganda naman yung pwesto dito kasi dito sa dilaw kasi overlooking po siya. So, medyo okay rin naman yung terrain dito. Hindi naman masyadong tarik. Ayan. Yun nga lang, kung magkakakalsada dyan, itong pwesto na to, naka-elevate siya. Ayan. So, pag nandito ka na, nandito po tayo sa lot 1 ng yellow. Yun po yung view, overlooking siya. Tanaw mo siya. Ayan. So, ito, ang recommended ko po itong yellow lots. Yan. Tapos ito namang orange, yan lang po yung sa baba na dyan. So, yellow lots okay po. Yan. Tapos kung gusto mong mas overlooking pa, kaya lang paahon na masyado, parang pangit na. Ito po yun, oh. Yan yung tig 600 nandun. Pero para sa akin nandito. Para sa akin ito lang ang may size dito. Yung yellow tsaka ito. Yan. Ito pong mga nasa baba. Mga ahente po yan, mga kadalasan farmlat yung binebenta. So ngayon napasok sila dito sa mga subdivided. So isang patunay ito na halos yung mga farmlat for sale natin dito sa Quezon, halos maubos-ubos na rin. So ang natitira yung malalaking cut. Then kaysa walang mabenta, nagtsatsaga na yung mga agent dito magbenta ng mga subdivided lot kahit maliit ang kita. So talagang ganun po talaga. So nakikita ko na ang lupa talaga po mga ka-farmlat ay hindi naman nadadagdagan, pero yung tao patuloy na nadadagdagan, kaya pakunti ng pakunti ang mga lupa kasi nabibili na yung mga binebenta, iilan na lang yung for sale. Kaya sobrang ang value ng lupa pataas ng pataas na ng pataas. Ano po? Kaya it's about time dun sa mga buyer. So kung magre-retire po kayo, huwag nyo nang hantayin yung retirement nyo bago kayo bumili. Kung may budget na po kayo ngayon, bumili na po kayo. Kasi talagang
ito na yung senaryo. Ayan. Ito yung mga lote na kulay blue na 500 square meter ang bawat cut na may presyong 2,000 square meter every cut. So, ang 500 square meter ay naghahalaga ng 1 milyon. Ba, taas din ano? 500 square meter, 1 milyon na bawat lote dito. Imagine. Yan mga kaparmlat, hanggang doon na lang po yung ating video. So, yun. Hindi naman po ako interested mag-vlog doon or videohan yun. So, nagkataon na may nag-request lang po sa ating buyer. So, syempre, nirecommend po siya ng buyer na nakabili sa atin. So, binavalue po natin yun na mahanapan siya ng best at syempre yung mapagkakatiwalaan. So, yung tiwala lang na meron ako dito, yun nga, kakuya ko as Eagles, and then kagawad siya ng bayan, ang seller nun, kagawad ng bayan ng Calauag, Quezon. So may office po sila sa Calauag, Quezon. So yun, pag may buyer po, irerekta ko na lang po sa doon sa seller. So bahala na po kayong makipag-usap doon. Ituturo ko na lang, ikukunik ko na lang po kayo kung kayo po ay interesado. So ako kasi hindi po ako interesadong mag ano po doon. So, yun. I-connect ko na lang po ang mga buyer natin. Kasi busy po tayo sa mga beachfront po. Yun. Medyo risky rin po kasi mga residential. Kasi pag residential, lalo't maraming gayat, maraming requirements ang kailangan. May license to sell ang kailangan, tapos yung DSUD. So yun po mga kaparmlat, research na lang din po, and yun, pag residential, pag bago kayo bumili, bulabugin nyo ang dokumento ng seller. Pero risky siya, pero maliit lang naman halaga. So kahit po maliit, importante, pinaghihirapan po yan . So ako, personally, may mga buyer na bumibili po sa akin, bumibili hindi dahil dun sa trust nila sa seller. So bumibili dahil dun sa trust sa akin. So yun, dapat mas maingat po kasi napasubo na rin ako minsan. Kaya lalo po sa mga farm lot noon, marami akong nabentang farm lot na until now may mga nakuha tayong processor na sira ulo. So yun, abono tayo. So naghanap tayo ng ibang processor na maayos. So maganda po ang kita sa farm lot, kaya lang marami kasing sira ulo din kausap. Kaya yun, nag-focus na lang tayo sa mga tamang seller na yun, inaabid ko yung mga titling ng mga property. Kaya ako nag-stop po sa mga farm lot. Kaya nag-focus ako sa mga subdivided na beach. At least maayos po yung seller natin. So yung mga nabebenta naman is talagang tinatransfer naman po nila. So mga farm lot, iilan na lang yung backlog natin kasi yung ibang nung ako na nag-aabyad, at least kahit paano umusad yung iba, natapos na, natitulahan na sa mga buyer. Yun, basta mga ka-farm lot, minsan ang nagpapahamak sa atin yung too much trust dun sa kilala nating tao, na minsan may nagagawa po silang hindi naman nila gustong gawin, pero napupunta sila sa sitwasyon na yon. Kaya lang mali pa rin. Dapat pag pera, hindi po dapat sumisira. So yun ang problema nila. So ako hindi ko po gawain yun. Ayaw kong sumira sa pera. Kasi importante yung trust. So ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po sa inyo.